Mabilis nag-viral ang wanted poster ng spiritual advisor ni Pangulong Duterte at founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Lumabas kasi sa investigasyon nila na sangkot umano si Quiboloy sa isang labor trafficking scheme. Pinapadala raw sa Amerika ang ilang miyembro ng simbahan niya gamit ang peking US visa. Nangongolekta rin daw sila ng donasyon para sa peking charity na ginagastos ng simbahan at ng maluluhong mga leader nito. Pero ang mas masaklap ay ang pangre-recruit daw ni Quiboloy ng mga babae para makipagtalik sa kanya. Bukod sa pastor, kasama rin sa most wanted list ng FBI ang dalawa pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ na sina Helen Panilag at Teresita Dandan. Sabi naman ng kampo ng pastor, paninira lang ito lahat. Napakadali pong kumuha ng indictment sa Amerika, lalong-lalo na kung ang source mo ay mga polluted sources. These are former members of the kingdom who have absconded either with funds or may nilabag po silang mga patakaran ng kingdom either sa morality or ethics or other inappropriate behavior. Sila po ay pinaiimbestigahan. Nagtago po sila. Natakot sila, nag-ibang bansa sila at ngayon po ay ginagawa po ang lahat upang gibain po si Pastor Quiboloy. Kinwestiyon din ni Atty. Topacio ang timing ng paglabas ng FBI Most Wanted poster. Bukod kasi sa close sila ng Pangulo na hindi raw boto ng US, inendoso pa niya ang BBM Sara tandem kamakailan. Well, indirectly, it is undermining the candidacy of Sara Duterte. Indirectly, it may be undermining the candidacy of Bongbong Marcos or whichever candidate the United States does not want to win in this country. Pero ang tanong, asan ba si Pastor Quiboloy at pwede ba siyang arestuhin kung nasa Pilipinas siya? Sabi ng abogado niya, nasa Davao lang ang pastor at hindi sila hihingi ng tulong kay Pangulong Duterte. May extradition treaty rin ng US at Pilipinas kaya pwedeng i-turn over ng gobyerno ang pastor kung magre-request ang Amerika. Pero sabi ng DOJ, wala pa silang natatanggap na request. Susundin namin kung ano ang sinasabi sa ating konstitusyon, sa ating batas, at dun sa tamang proseso, regardless dun sa mga involved na personality. Kasi whether si Pastor Quiboloy man yan o hindi kilalang tao, Nilinaw din ng ahensya na korte sa Amerika ang pwedeng magdesisyon kung guilty nga ba o hindi si Quiboloy. hindi porke in-extradite natin siya doon ay may kasalanan na siya. Kundi sa tingin lang natin ay mayroong probable cause. Okay? So, lahat sila ay entitled sa due process. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa Amerika. Para sa 1PH, Camille Samonte, News